Hindi kita titigilan hanggat hindi ka umaamin kung saan mo dinala ang mga kabataang lalaki nakakasama mo rito sa lungga mo! Kahit hindi na sa sarili mo, ipapahamak mo ang mga buhay nila. Kalat na sa bayang ito ang pagiging mahilig mo sa kabataan. Kaya hindi mo na ako matadala sa ganyang pag-aalala mo. Magda, Ensyang, Dominic, Samuel, patawarin niyo ako! Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito, naganap 20 taon na ang nakalilipas. Tungkol sa babaeng nagngangalang Magda, 35 anyos, laking Cavite, pero tubong Quezon. Mag-isa lamang sa buhay si Magda, maganda, maabilidad, at hinahangaan sa taglay niyang angking katalinuhan. Matagal siyang nanirahan sa Cavite, ginugol ang panahon niya para makapagbagong buhay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang negosyo. Nang magkaroon siya ng sapat na kinikita para buhayin ang sarili, napagdesisyonan niyang bumalik muli sa Quezon para mapalaganap ang kanyang advokasya at permanente ng manirahan doon. Natigilan ang lahat nang huminto ang isang truck sa tapat ng tinitirhan ni Aling Insyang. Pagkakita sa kanya, masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kababaryo, lalo na si Tandang Insyang. Magda, totoo ba to? Abay, nagbalik ka na. Aling Insyang, kumusta po? Eto, ayos lang. Pero, matanda na. Aling Insyang naman, makasabi kayo na matanda na. Maputi lang po ang buhok ninyo, pero maganda at mukhang bata pa rin naman kayo. Ay, naku naman. Mas maganda ka pa rin naman, Magda. Tingnan mo ang mga tao. Hindi magkandamayaw sa pag-uusyoso sa pagbabalik mo. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala naman po. Nagpapaganda at nagpapayaman lang. Ay, mukha nga. Ano bang sikreto mo, ha? Wala po. Pero kung gusto niyo pong malaman, sasabihin ko po sa inyo. Kaya lang, maghahakot pa ako ng mga gamit ko. Tatapusin ko muna ang ibaba ang mga gamit ko. Ayos lang po ba, Aling Insyang? Aba, oo naman. Teka, kailangan mo ba ng mga magbubuhat? Maraming kabataan dyan na pwede kong patulungin sa'yo. Talaga po? Oo, sige. Papuntahin niyo na lang po rito. Ako na ang bahala sa kanila. Sige. Sandali lang at ipapatawag ko sila. Binoy! Nasaan mga tropa mo? Ay, pumarinig nga kayo, saglit! Teka lang ho. Hindi kaya nakakahiya sa kanila? Baka kagalitan sila ng mga magulang nila. Aba, wag kang mag-alala. May kanya-kanya ng mga buhay ang mga yan. Kundi man pinabayaan na ng mga magulang. Mga juvenile delinquents nga. Nakakaawang mga bata. Hayaan po ninyo. Ako na pong bahala sa pagbubuhat nila. Mag-aabot ako ng kahit konting makakaya ko. Sige. Sigurado akong matutuwa ang mga batang yan. Talaga? Sadyang magiliw rin po ako sa mga kabataan, Aling Insyang. Aba, natural. Mula nang isinuko ko ang trabaho ko, pati yung mga pabrika, ako na ang nag-aalaga sa mga yan. Alam mo naman ang aming pamilya. Kailangan may magpatuloy ang angkan naming mga may alam sa gamot. Sige po. Magkwentuhan na lamang tayo sa ibang araw, Aling Insyang. Pinagmasdan ni Magda ang mga kabataan, isa-isang tumutulong na maibaba ang kanyang mga kagamitan. Hindi maiiwasang titigan ang dalawa sa mga kabataang seryosong balikpasok sa truck at sa bahay. Nakasuot ng itim na pangitaas, maluwag na short,
May kahabaan ang buhok at siga kung maglakad. Habang ang isang kasama naman nito nakasuot ng pantalong maluwag na tinernuhan ng puting pangitaas at maikli ang pagkakagupit ng mga buhok. Mas pumukaw ng kanyang interes ay ang seryoso nitong mga tingin sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Para bang sa mga titig nilang iyon may malalim na kahulugan. Binigyan niya ng merienda ang mga kabataan at inabutan rin ng di kalakihang halaga ng pera. Masaya ang iilan pero hindi ang dalawang kabataang nakaagaw ng kanyang pansin. Gusto pa sana niyang kausapin ang matanda, kaya lang mabilis itong umalis, umupo sa mahabang bangko na nakapwesto sa tapat ng kanyang bahay. Pinabayaan niya na lamang ito, mas pinagtuunan ng pansin ang ibang mga kabataan na gusto pang makipagkwentuhan sa kanya. Pagdamutan nyo na yung naibigay ko. Kahit papano, may pambili kayo ng kailangan nyo. Basta wag lang sa bisyo, ha? Oh, salamat rito sa bigay nyo ha. Walang anuman. Yung dalawa, bigla na lamang umalis. Gusto ko pa naman sana silang makilala ng personal. O ano? Umupo na lang ba tayo? Hindi pa ba tayo sisibat? Ano? Hindi ka ba kikilos? Hindi mo ba nakikita umiinom pa ako ng soda? Pinakain na nga tayo kanina. Bakit bumili ka pa? Di ba narinig mo yung sinabi ng babae? Sinabi ng babae? Na ano? Na huwag daw ibili ng bisyo ang pera? Ikaw ba yan pare? For the first time nakinig ka? Anong meron? Himala! Himala? Bakit ba? Sa nauuhaw ako. Napagod kaya ako sa paghahakot ng gamit niya. Kaya bumili muna ako ng maiinom ko. Magdadailan ka nga lang, sablay pa. Ikaw talaga ang hirap mo minsan makaintindi, no? Tala mo pang babae. Mabilis magbago ang mood. Yung uhaw mo ba talaga ang dahilan o may kung ano sa babae ang gusto mo? Interesado ka, no? Ikaw kung ano-anong napapansin mo. Kung ako sa'yo, itiko mo yung bibig mo. Ubus na yung soda ko, tara na nga. Umiinom yung tao yan, dami mong reklamo. Lokong to Sa akin mo pa talaga binalik yung reklamo mo. Alam mo namang may lakad tayo Pumayag ka pang tumulong tayo doon. Tinawag tayo ni Nay Insyang. Ano magagawa ko? Pwede naman tayong hindi sumunod sa kanya. Hindi mo naman yung kaano-ano bakit sumunod ka? Wala naman tayong ginagawa bukod pa ron. Tsaka nababagot pa ako. Nagkapera pa rin naman tayo, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo. Oo nga. Pero barya. Barya lang to sa atin Magsabi ka nga ng totoo. Panay ang tingin mo dun sa babaeng dumating. Interesado ka bang makausap siya? Pati ba naman yung pagtingin ko ron? Big deal sa'yo, Sam? Huwag mo sabihin nagsiselos ka. Gago ka ba? Hindi ako nagsiselos. Hindi tayo talo, no? Loko ka. Titingnan mo siya walang pakialam. Bago siya rito sa atin. Nag-aalala lamang ako baka kung anong gawin niya hindi maganda. Alam mo naman, nag-iingat tayo. Sa ganda ng babaeng yan, wala namang sigurong gagawing hindi tama yan. Subukan niya lang kahit babae siya. Titirahin ko yan. Saan? At paano? Sira ulo. Kung anong lumalabas yan sa bibig mo. Tara na nga. Umuwi na tayo. Makibalita na rin tayo kay amo. Mabuti pa nga. Di naman siya importanteng tao para pagtuunan ko ng atensyon. Ayoko talaga sa mga babae. Naging magiliw si Magda sa mga kabataan na una niyang
nakakwentuhan. Madalas pa ngang tumatambay ang mga ito sa maliit na negosyong binuksan niya sa tapat ng kanyang tahanan. Habang inaayos at isinasalansan ang mga damit na dinidisplay niya sa loob ng kanyang RTW store, rinig na rinig ng kapitbahay niya ang mga biruan, tawanan, kundi man kantahan na madalas nagaganap sa tapat ng kanyang tindahan. Nagtataka tuloy ang karamihan. Bakit magiliw si Magda sa mga kabataan na iyon? Ano rin bang meron si Magda para magustuhan ng mga kabataan ang makipagkwentuhan sa kanya? Hindi na natiis ni Insyang na tanungin si Magda sa tunay nitong motibo para sa mga kabataan. Nay Insyang, gabi na po Bakit napabisita kayo? Magda, pasensya ka na ha. Baka lang naabala kita sa oras ng iyong pamamahinga. Nag-aayos lang naman po ako ng mga paninda ko. Maya-maya magsasara na ako. Iha, yung mga bata rin kanina sa labas. Po? Bakit po? Anong problema? Bakit hinahayaan mo silang tumambay dyan sa tapat mo? Madalas pa ang ingay nila. Nay Insyang, nagkakatuwaan lang naman po sila. Ano pong kaso ron? Ang mga kapitbahay natin, hindi sanay. Alam mo naman rito sa probinsya, may pagkakonserbatibo. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pasensya na ho kayo. Natutuwa ho kasi ako sa mga kabataang naririto. Palakwento at mga bibo. Iwasan mo lang kasing makita ng ibang mga tao. Abay, kababalik mo lang. May pangit na agad na komento sila sa'yo. Sige po, tatandaan ko po ang sinasabi ninyo. O paano? Aalis na ako. Magsara ka na ng maaga para umuwi na rin ang mga bata dyan sa harapan mo. Nay Insyang, sandali lang po. Bago kayo umalis, may itatanong sana ako. Ano ba yon? Naaalala niyo po ba yung dalawang magkaibigan na sumama kahapon sa paghakot? Yung umalis ka agad pagkatapos ng patrabaho ko? Si Dominic at si Samba. Sila nga po ata. Basta yung nakaitim at saka nakaputing t-shirt. Oo. Sila nga. Bakit ba? Matanong ko lang, saan ang bahay ng mga yon? Ang totoo hindi ko alam. Madalas lang tumambay ang dalawang yun dito. Pero ang bali-balita ko rito, nag-aarkila yun ng kwarto dyan lang sa may kabilang iskinita. Ganun po ba? Salamat po na Insyang. Paano? Maiwan na kita. Inaantok na ako gabing-gabi na. Sige po. Salamat po sa pagpapaalala. Doon pala ang bahay nila. Pagkaminsan nga, pupuntahan ko sila. Ugali na ni Magda ang bumisita sa mga bago niyang kabataang nakikilala. Madalas siyang binibigyan ng mga personal na gamit ang mga ito. Sinasamahan niya pa ito ng pagkain at cash kapag nataong nagkulang siya ng bitbit niya at nagagawi siya sa iskinitang nabanggit noon ni Aling Insyang. Pinupuntahan niya ng personal ang kwartong inaarkila ni Dominic at Sama. Nagulat pa nga ang binata nang biglang bumungad sa harapan niya ang mukha ni Magda. Ano pong ginagawa niyo rito? Pasensya na. Nakakaabala ba ako? Ano pa sa tingin niyo? Doms! Sino ba yan At ang init agad ng ulo mo?
Hi. Oh, totoo nga. Magkasama kayong nakatira dito? At sino may makating dila ang nagsabi sa inyo na dito kami nakatira? Tinatanong pa ba yun? Eh di si Tandangin siyang. Teka, ano bang atin at nagawi ka rito? Wala namang importante. Gusto ko lang sanang iabot ito sa inyo. Ano naman to? Hinihingi mo ba ito, Sam? Hindi no. Hindi nga ako lumalabas ng kwarto natin. Paano ako manghihingi sa kanya? Miss, baka naman nagkakamali ka lang ng bahay na pinuntahan mo. Ibigay mo na lang sa iba yan. Doon sa mas nangangailangan. Para sa inyo talaga to. Hinanap ko pa nga itong tinitirhan ninyo para lamang maibigay ko ito ng personal. Alam nyo, Miss Maganda, yung mga bagay na ibinibigay nyo sa amin, kaya naman namin yung bilhin. Kung gusto nyo pa nga bigyan ka pa namin ng cash para makabili ka pa ng ibang mga gamit na ipamimigay mo sa mga ibang kabataan na nandirito. Hindi na kailangan. Marami ako. Basta tanggapin nyo na lang ito. Pakiusap. Pakiusap rin po. Kung wala po kayong importanteng sasabihin sa amin, pwede na po kayong makaalis. May mas mahalagang bagay po kaming gagawin kesa ang makipagkwentuhan sa inyo. O sige, pasensya na sa abala. Kung ayaw ninyo, ibabalik ko na lang ito sa bahay ko. Mabuti pa nga po. Mawalang galang na. Isasara ko na ang pintuan. Oh, teka, sandali lang. Ano bang meron ng batang yon? Parang galit lagi sa mundo. Hindi ako titigil. Darating din ang araw. Makukuha ko rin ang loob niya. Muntikan mo na atang tamaan mo kanun sa pagsasara mo ng pinto Bad trip. Sa dami ng pwedeng makita, mukha pa talaga niya. Ikaw talaga. Kahit kailan talaga ang suplado mo sa mga babae. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Tapos, may edad na hindi mo man lang iginalang. Wala akong pakialam. Hindi ko siya kaano-ano para igalang ko siya, no? Kaya wag na natin siya pag-usapan. Ano? Tinawagan ka na ba ni Amo? Oo. Bukas pinapapunta ako sa site. Sasama ako. Huwag na muna. Ako na lang muna siguro. Sasabihan nilang kita kapag magandang kita. Sama mo na kasi ako, nababagot na ako dito eh. Huwag ka nga mag-alala. Susunod ka rin sa akin doon. Sisiguraduhin ko munang magandang kitaan. Sa ibang kabataan, ibinabaling ni Magda ang pagpapahiya sa kanya ng binatang pumukaw ng kanyang interes. Ibinigay ang buong atensyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pansamantalang trabaho sa kanyang tindahan. Binaliwala ang masamang hinala ng mga kapitbahay niya na baka raw may ginagawang kalokohan si Magda sa mga kabataan. Napalaban sila sa pag-i-inventory ng mga bago niyang stock na RTW. Kaya imbis na maghapon na lamang siyang nagpakamada, inabot silang 10:00 ng gabi bago matapos. Pinauwi niya na ito. Alam kasi niyang pag-iisipan na naman siya ng mga kapitbahay niya ng masama. Sayang nga Pinauwi na ako ng maaga. Kung nag-overtime ako, baka pumaldo ako ng overtime pay. Oh, ano yun? May nakasunod ba sa akin? May naririnig akong mga papalapit na yabag. Hoy! Pinoy! Walang iya ka naman ate. Akala ko naman may ibang tao nakasunod sa akin. Tito Nob. Ikaw lang pala. Bakit narito ka pa kasi? Gabi noon, hindi ka pa umuwi. Eto na nga pauwi na. Pero kakain pa ako sa may kanto. Nagugutom ako
Maya-maya siguro, ate. Gusto ko talaga pagtawag mo sa akin ng ate. Yung iba mo kasama wala na Ikaw na lang na iwan. Saan ka ba nanggaling at gabi ka nang nakauwi? Maaga silang umalis kaysa sa akin. Nagtagal pa ako ng konti kay Ate Magda. Dumiskarte ako ng datong. Sayang kasi. Nakakalatan na ako sa babaeng yun, ha? Ano bang kayo mang ginawa sa inyo at naumaling kayong pumupunta sa kanya, ha? Nako, kapag kayo talaga napahamak sa katatambay niyo sa kanya, susugurin ko talaga yan. Chillax, kapatid kong maganda. Binibigyan pa nga kami ng pera eh. Tapos mga gamit. At isa pa, hindi kami mapapahamak sa kanya. Ubod kaya ng bait nun. Ubod ng bait? Bakit? May ibang binabalak sa inyo kaya ganon? Ala sige, kumain ka na at na makauwi ka na sa atin. Eh ikaw, Rarampa ako. Huwag mo ako intindihin kaya ako sarili ko. Ikaw umuwi ka na, ha? opo ate, pauwi na. Nervyos ang bakla. Akala mo naman, delikado tong baryo namin. Ano naman yun? May nakasunod talaga sa akin. Kanina ko pa nararamdamang may nakabuntot sa likuran ko. Naku. Ate Betty, itigil mo ng pananakot mo. Pauwi na nga ako eh. Yari ka ngayon. Hindi! Ah! Kinakabahan si Magda. Napalingon sa narinig niyang pagsigaw. Inisip kung saan ang galing ang ingay na yun. Huminto siya saglit. Pinakiramdaman kung may maririnig pa siyang kasunod na sigaw, pero wala na. Kuliglig at mga huni na lamang ng mga kawago sa paligid ang kanyang nauulinigan. Isinara na niya agad ang tindahan. Hindi niya na gusto pang malaman kung saan ang galing ang sigaw na iyon. Sa sobrang pagod niya sa buong maghapon, hindi niya na nagawang makapagbihis ng pantulog. Nakatulog siya kaagad sa kanyang silid. Kinaumagahan, binulabog si Magda ng malakas sa pagtawag mula sa labas ng kanyang tindahan. Magda! Lumabas ka dito! Harapin mo kami maladika! Maingay Bakit? Sa bahay ko pa? Walang iya ka talaga! Pati mga bata pinapatulan mo! Harapin mo kami! Magda! Ano ba namang kaguluhan yon? Bakit bigla na lang may nagtatatalak sa tapat ng bahay ko? Ano bang problema? Hindi ka dito maladika! Itiwan mo ko! Ikaw na babae ka, kabago-bago mo palang rito, gagawa ka na kagad ng kalokohan! Iwan mo sabi ako Wala kang karapatan saktan ako! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka umaamin! Saan mo dinala ang mga kabataang nakasama mo rito sa lungga mo? Ang mga kabataan? Dinala? Saan ko Oo. naman sila dadalhin? Andito lang ang bahay ko. Pinauwi ko na sila kagabi pa. Kaya wag niyo sila sa aking hanapin. Hindi kami naniniwala! Papasukin mo kami! Kahit pumasok kayo, wala kayong makikita. Mga kasama! Sumagot kayo! Dito kami, Berto. Halugugin natin ang bahay at ang tindahan ni Magda! Oh. Bilis! Saka, dahan-dahan sa mga damit. Mga paninda ko yan. Lahat ng sulok, puntahan ninyo! Tingnan natin. Ano bang nangyayari rito? Sandali, teka. Bakit ang daming tao? Roberto! Alin siyang? Hindi po ako si Roberto. Call me Betty. Ang bantot na pagkakatawag mo sa akin. Oo, kasing bantot ng ugali mo. Itigil mo tong kalokohan mo. Anong ginagawa mo rito? Naiinsyang, hinahalugog nila ang bahay ko. Hinahanap yung mga bata. Ha? Bakit? Bakit dito? Roberto! Roberto Magaspak!
Ano ito, ha? Isa pang pagtawag niyo sa akin ni Roberto, susunugin ko talaga ang bahay na ito! Abay, subukan mo! Ako ang makakalaban mo! Yan! Yung babae na yan! Siya ang huling kasama ng mga nawawalang kabataan dito kagabi pa! Kaya namin siya sinugod rito para imbestigahan ang krimen niya! Wala sila rito. Pinauwi ko na sila kagabi pa. Naiinsyang, hindi ko sila magagawang itago rito. Sa liit ng bahay at tindahan ko, paano ko sila mapagkakasya rito? Itigil mo na to. Wala kang... Walang ano Hindi! Huwag kang magbintang sa isang bagay na hindi ka pa naman sigurado, Roberto! Hindi! Nag-aalala ang mga magulang nila pati ang kapatid ko! Kasama nawawala! Kung maghahanap kayo, huwag niyong guluhin pati ang mga display ko. Nakakasira kayo ng mga gamit. Tama na yung panggugulo nyo. Nasisira ng paninda ni Magda. Itigil nyo na yan! Ha? Nakakainis kayo Sige, pagbibigyan kita ngayon, ititigil namin ito Pero oras na malaman ko na may kinalaman ka talaga rito ikaw ang uunahin kong kalbuhin! Tara na, mga bakla! Follow the leader! Ang mga paninda ko, nagulo ng lahat. Ay, pasensya ka na, Iha. Salbahe talaga ang baklang yan. Ano bang pumasok sa kokote nila? Para pag hinalaan nila ako na akong dumukot sa mga bata. Kaya nga noon pa, Iha, binabalaan na kita. Huwag kang masyadong maglalalapit sa mga kabataan rito. Ayan tuloy ang nangyari. Pagpasensyahan niyo na ako. Hindi ko lang ho talaga maiwasan. May naaalala lang kasi ako sa tuwing nakikita ko mga kabataang tulad nila. Aber, sige nga. Bakit nga ba, Magda? Ano bang meron sa mga kabataang yan at malapit ka sa kanila? Hindi ko pa kayang sabihin na yun siya. Hanggang ngayon, napakasakit balikan. Pakiramdam ko, sa tuwing maaalala ko yung mga nangyari, bumabalik lahat ng paninisi ko sa sarili ko. Sobra akong nasasaktan. Huwag mo nang banggitin. Kung hindi mo pa kaya. Sige na, kumalma ka na. Sige na. Bumalik ka na sa loob. Magpahinga ka na ulit. At mukhang hindi ka pa nakakabawi sa pagod mo. Sige na. Siguro nga po, naiinsyang. Oh, sige ho, salamat sa pag-aalala. Sa pagbabalik niya sa kanyang silid, napasulyap siya sa larawan na nakapatong sa lamiseta. Bigla niyang naalala na tawagan ang isang dating kakilala. Maraming taon na rin ang nakalilipas. Mula nang huli niya itong makausap, napahinto siya sa kanyang mga narinig. Hindi niya inaasahang gumugulong pa rin ang investigasyon. Kahit umalis na siya rito ng maraming taon, natigilan siya sa nakagugulat na balita. Sinabi nito sa kanyang may progreso na ang investigasyon na hinihintay niya. Hindi nagmatch ang DNA ng anak niya sa bangkay ng mga batang una nang natagpuan sa pinangyarihan ng sunog. Dito napaiyak si Magda. Yung kaba at pag-aalala, nasaan na nga ba ang kanyang anak na si Miko? Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng bata. Nabuhayan siya ng loob. Maaaring may maliit na pag-asang hindi nakasama sa sunog ang kanyang anak. Pero saan niya ito hahanapin? Ibinabana niya ang telepono, pero panay pa rin ang iyak niya. Naubos na ang maghapon sa pag-iisip. Paano nga ba siya magsisimulang maghanap samantala sa isang bodega? May mayamang lalaking inchig ang tuwang-tuwang nag-abot ng malaking pera sa kanilang among si Orly, habang tahimik namang naghihintay si Sam ng kanyang sahod.
Ah, magaling Sam. Daming bata. Saan kayo rumuta? Diyan lang sa tabi-tabi. Mga lagalag. Kaya dapat lang na mapakinabangan. Magaling ka talaga. Unang bugso pa lang rito sa lugar mo. Nakarami ka na. Wala ka pa rin pa, Samantha. Amo naman, huwag niyong tawagin ang buo kong pangalan. Naiilang ako eh. Hindi bagay sa suot ko yung pagtawag mo sa pangalan ko. Sa gusto kita tawagi sa ganun eh. Teka, napansin ko. Hindi mo kasama si Dominic. Bakit? Hindi muna talaga, amo. Sinusubukan ko muna kasi kung paano ang sistema. At syempre, yung bayaran. Ayokong mapahiya sa anak-anakan mo kapag ipinasok mo ko rito sa bagong trabahong bigay mo eh. Loko ka. Sinulong mo na ang lakad mo? Mabuti kinaya mo. Wala bang nakakita sa'yo? Amo naman, parang hindi niyo ako kilala kung magtrabaho. Basta sa susunod na lakad mo, isama mo na si Dominic. Hindi po pwedeng wala siya ang bag sa bago nating racket. May favoritism ka talaga, no, amo? Ako naman ang nasa harapan mo. Pero siya pa rin ang pinapaboran mo. Huwag ka na magtampo. O heto, bayad mo. Totoo ba to? Ang kapal ah. Sam, una pa lang yan. Dalan mo ako ng marami para mas makapal pa ang makukuha mo. Areglado, amo. Huwag mo kalilimutan bigyan si Dominic. Maganda paraan yan para ganahan siyang magtrabaho. Sige po. Pero amo, sino ba yung bago nating parokyano? Bakit mga kabataan yung target niya? Konfidensyal yang tanong mo. Hindi ko na pwedeng sabihin kung sino ang bago nating parokyano. Kung nag-aalala ka sa pupuntahan ng mga yan, isipin mo na lang, ipapadala ang mga kabataan yan sa ibang lugar para magtrabaho. O di kaya, bagong pamilyang aampon sa kanila. Kaya huwag kang paapekto sa konsensya mo. Manid na to, amo. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi na pwedeng maawa. Magpapaka-practical na lang ako. Pare, gising. Tumayo ka dyan, uy. Uy, gising. Uy. Bakit ba inaantok pa yung tao eh? Pare, may sasabihin ako sa'yo. Bangon na dyan, dali na, uy. Ano ba? Masasabihin mo nung oras na ba? 1:00 ng madaling araw. 1:00 pa lang ng madaling araw. Oo. Bangon lang, ang tamad naman ito eh. Madaling araw pa lang, maaga pa eh. Sira, may maganda nga akong balita sa'yo. Hindi ba? Gusto mo nang magtrabaho? Oo, pero bakit alanganin yung oras naman? Ano bang gusto mo sabihin sa akin? Ano ba yan? Pare, tingnan mo. Di ba? Tingnan mo tong hawak ko, pare. Ang kapal yan, pare ah. Saan galing yan? Di ba malaking pera to, tol? Ang galing ko, no? Taya mo ah. Pumasok ka nga. Ikaw lang? Di mo ko sinabihan? Sinubukan ko lang naman yung tinatawag sa akin ni Amo. Nung nalaman kong malaki ang bigayan, isasama na kita. Hindi ba yung dati nating trabaho? Yung dating trabaho natin, ano balita ron? Iba to, pare. Mas malaki yan ang kita kaysa dun sa sinasabi mo. O ano, sasama ka ba o hindi? Dating gawi pa rin ba? Driver lang ako tsaka SOP. Oo, pero safe ka. Ito nga palang unang bayad ni Amo. Na-miss ka ron niya eh. Yan man pala eh. Yan ang gusto ko sa kanya. Hanggang ngayon, di niya ako kinakalimutan. Sa Makalawa, 9:00 ng gabi ang sunod na lakad ng grupo. Ako munang mangunguna sa pagkakataong ito ha. Lalo pat unang gabi mo pa lang sa operasyon natin. Aliglado, walang problema.
Nabahala ang mga tao sa nakatira sa Santa Fe. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga kabataan. Gabi kung umaatake ang mga sospek na nangunguha ng mga kabataan. At sa pagiging magiliw ni Magda sa kanila, pati tuloy siya nadidiin sa nagaganap na dukutan. Mula raw nang bumalik siya rito, talamak na ang dukutang nangyayari. Ipinatawag pa nga siya ng barangay, pero kahit anong pagpupumilit ni Laperto, wala silang nahita. Wala naman silang makuwang sapat na ebidensya para maidiin si Magda. Nababahala na rin si Magda. Bakit may mga kabataang nawawala ng mga panahong iyon? Ano ang dahilan ng mga sospek? Bakit sila pinupuntiryan ng mga ito? Tinawagan niya ang kaibigang minsan niyang nakausap at sinabing maaari raw itong grupo ng isang sindikato. Mga taong walang oras na pinipili, walang takot na umatake, walang pusong kinikitil ang buhay ng mga tao para lang sa pera. Dito na mas naging desperada si Magda na tumulong na imbestigahan ang mga nangyayari. Nagpulong sila kasama ang ilan sa mga kakilala niya. Ano? Tutungangan na ba tayo? Wala ba tayong gagawin? Gusto ko lang kumilos. Kahit pumatay gagawin ko, mahuli ko lang talaga tumukot sa kapatid ko. Roberto, kumalma ka nga. Hindi natin mareresolba ang problema sa dahas. Sa ibang paraan natin ito susolusyonan. Nako, tandang insyang. Uunahin talaga kita. Panay ka, Roberto. Ha? Nakabistida ako. Nakatakong, naka-makeup. O, di ba? Wa-effect pa rin. Ha? Si Betty nga ako. Betty! Ha? Bakit magulit nyo, ha? Ay, ikaw kaya ang gamitin naming pain at ipadukot Ha? sa mga sospek. Ay, para namang matigil na yung bunganga mo sa kakareklamo mo sa pangalan mo. Abay, balibalik ta rin man ang mundo. Epitin mo man yung hotdog mo dyan sa mga hita mo. Abay, lalaki ka pa rin. Magtigil ka sa kaartehan mo! Baklang to! Tama na po yan. Hindi natin maayos ang gulong ito kung mag-aaway-away tayo. Isa ka pang babae ka. Isa kang salot. Simula nang dumating ka rito, ang dami ng kababalagang nangyari sa baryo namin. Kaya dapat sa'yo, dinideklarang persona non grata ng bayang ito ng Santa Fe. Ay, pati ba naman si Magda ay pinagbibintangan mo? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang sinabi ni Kapitan? Walang kinalaman si Magda sa lahat ng ito. Hindi tamang pagbintangan siya sa isang bagay na hindi niya namang ginawa. Itigil na natin ang pagtatalo-talo. Kailangan na nating umisip ng paraan para mapigilan ang krimeng ito. Hindi matatapos ang usaping ito kung panay tayo pambibintang sa ibang tao. Nag-aalala kasi ako sa kapatid kong si Penoy. Ang tagal niyang nawawala. Baka kung napalo lang siya. Sundin na lang muna natin ang sinabi sa atin ni Kapitan na hanggat maaari, bawalan ang lahat ng taong maglalagalag tuwing gabi. Hindi lang basta bata. Kailangan pati rin matatanda. Baka kasi sa sunod, wala na silang piliing bibiktimahin nila. Dapat maging handa tayo sa lahat ng oras. Tama si Aling Insyang. Kailangan nating magtulong-tulong para pangalagaan ang bawat isa. Sigurado ako, kahit naghahanda tayo para sa muli nilang pag-atake, mas magiging handa silang hindi na mahuli ng mga taong bayan. Sige, gagawin natin yun. Pero kapag dumating ang oras na matsyempohan ko sila, kahit ipain ko ang sarili ko, maipaghiganti ko lamang ang kapatid ko. Dalangin ko na mangyaring bagay na yan. Imbes na makatulong ka pa, dadagdag ka lang sa iisipin ng lahat. Betty, kung maaari mag-iingat ka. Kahit na inaaway mo ko, pinagbibintangan ng mga bagay na hindi totoo. Hindi ko gugustuhin makita kang mapahamak. Magkaibigan tayo, di ba? Alam mo,
Mas natouch ako sa pagtawag mo sa akin sa pangalan ko sa pinakamalambing na paraan. Pero salamat. Sa kabila ng mga sinabi ko, mabait ka pa rin sa akin. Wala akong kaaway rito sa bayan ng Santa Fe. Lahat tayo rito pamilya. Sa ngayon, ang mga kabataan ang pagtuunan natin ng pansin. Ingatan natin sa lahat ng oras. At alam ko, darating ang panahon na mahuhuli rin natin sila at maibabalik ang mga batang nakuha nila. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita ni Berto at Magda, pero sa kabutihang loob ni Magda, nagawa nitong palambutin ang puso ni Bertong mapanghusga. Matapos ang kanilang bulong, nagsiuwian na sila sa kani-kanilang mga bahay, habang si Magda naman nagbabaka sakaling abangan ang dalawang kabataang inabangan niya mula pa nung huli silang magkita. Hapon na nang magkasalubong sina Dominic at Sam pauwi pa lang sa kanilang inuupahan. Mga bata, ligtas kayo. Ligtas? Sa ano? Hindi nyo ba nababalitaan ang pagkakawala ng mga kabataan rito? Aling Magda, busy kaming tao. Kung may mga nawawalang mga kabataan dito, hindi kami yun. Kita nyo naman andito kami sa bahay. Buhay at naglalakad pa uwi sa amin. Saan ang punta ninyo? Malamang uuwi na. Galing kami sa trabaho. Sige, maiwan ka na namin. Sandali lang. Huwag mo na kayong umalis. Tamang-tama pala ang labas ko. Ibibigay ko itong lutong ulam sa kahit kaninong kabataang masasalubong ko. Swerte naman at kayong nakita ko. Uy, ulam! Mukhang masarap pa. Para sa amin talaga to? Sam, busog na tayo, di ba? Kumain na tayo kani-kanina lang, di ba? Ha? Pero, Eto ng pagkain mo. Di namin kailangan yan. Aalis na kami. Nakakaistorbo ka ni. Ha? pero pare, isayang naman yung dala ni Aling Magda. Mukhang masarap eh. Isa pa, gutom na rin talaga ako. Kung nagugutom ka, doon tayo sa karinderya. Doon tayo kakain. Hindi tayo kakain ng kahit anong pagkain mula sa kanya. Para talaga ito sa inyo. Huwag niyo naman akong tanggihan. Pagpipilitan mo talaga ibigay sa amin yan? O itatapon ko yan sa basurahan? Oo na, hindi na. Ibibigay ko na lang sa iba. Pasensya na ulit sa abala. Bakit kaya siya ganyan? Sa lahat ng kabataang nakikilala ko, sa kanya lang ako napahiya ng ganito. Pero kahit na ganon, nahahabag ako sa kanya. Para tuloy mas gusto ko pang makilala ang batang ito. Baka kailangan niya lang ng kalinga ng isang ina para magbagong pakikitungo niya sa akin. Teka, sayang naman pare. Parang kare-kare yun ah. Di ba paborito mo yun? Wala akong pakialam. Kahit paborito ko pa yun, ayaw kong kumain ng kahit anong ulam galing sa kahit sinong babaeng estranghera. Hindi nila mapapantayan ang lutong kare-kare ni Mama. Speaking of mama, wala akong maalalang nagbanggit ka man lang ng tungkol sa kanya. Mula pagkabata natin. Wala ka na ikwento. Teka, nagkaroon ka ba ng balita tungkol sa kanya? Wala. At wala na akong balak malaman pa. Sa yun, kontento na ako sa pangangalaga sa atin ni Amo. Iniligtas niya tayo. Iniligtas niya ang buhay ko. May tatanuin man akong utang na loob. Yun ay walang iba, kundi si Tatay Orly. Siya lang ang tatanawan ko ng malaking pagkakautang na loob. Siya lang at wala nang iba. Kitang-kita ni Sam ang seryosong bitiw ng mga salita ni Dominic sa kung anong pananaw niya tungkol sa kanyang ina. Isa lang
ang pinaninindigan ngayon ni Dominic. Malaki ang utang na loob niya kay Among Orly. Siya ang unang kilala niyang magulang, lalo na sa panahong nawala siya noong kabataan niya. Kinaumagahan, 4:00 ng madaling araw, katatapos lang maghatid ni Magda ng mga orders niyang mga damit sa kabilang bayan. Kahit pa binalaan silang huwag maglakad-lakad sa kalsada sa gabi, di niya maiwasan dahil sa kanyang negosyo. Napadaan siya sa inuupahang kwarto nila Sam at Dominic. Nakita niya ang biglaang paghinto ng itim na band sa tapat nito. Itim na van. At sa tapat ng inuupahan nila sa huminto? Sino kaya mga ito? Saglit lang ako Kukunin ko lang yung palakip ko sa ulo. Bilisan mo lang baka may makakita sa atin rito. Alam mo na, may rota tayo. Si Sam ang bumaba sa van? Pero paano silang nagkaroon ng ganyan? Hindi naman sila mayaman para magmay-ari ng ganyan na van. Manahimik kayo! Subukan nyo lang mag-ingay. Mayayari kayo sa akin. Diyos ko, may mga kabataan sa van. At si Dominic, nasa loob rin at may hawak siyang isang lubid. Nakuha ko na. Tara na, umalis na tayo. Diyos ko, Maingay na mga bata. ano ito? Paano silang nasangkot rito? Shh! May ibang tao. Sinasabi ko na nga ba pumasok na kaagad sa sasakyan. Baka makita niya pa ang mukha mo. Teka, sandali. Huwag kang maingay. Huwag sana nila akong makita. Diyos ko. Beast na yan. Pusa lang pala. Walang hiya ka? Pinakaba mo pa ako. Tara na, sibat na tayo. Oo na. Hindi maaari ito. Ang dalawang yun. Kailan pa nila ginagawa ito? Kailan pa nila nagawang mandukot ng mga bata para lang kumita ng pera? Kawawang mga bata. Anong gagawin nila sa kanila? Diyos ko. Anong gagawin ko? Oras na malaman ng mga taga-baryo na ginagawa ito ng dalawang ito, sigurado ako, ipahuhuli nila agad si Dominic at si Sam. Ano nang gagawin ko ngayon? Putok na ang unang araw nang makarating ang sasakyan nila sa bodega ng kanilang amo. Isa-isa nilang ibinaba ang mga kabataan, walang kamali-malay. Isinakay na ng wheelchair ang dinala sa isa sa bago at di kalakihang silid. Gustong makita ni Dominic ang loob ng silid, kaya voluntaryo niyang kinarga ang huling batang kanilang nakuha. Pero pinigilan siyang pumasok sa silid ng isang lalaking nakamas. Nakabalot ang buong katawan. Pinahinto siya nito. Biglang kinarga ang batang dala niya. Napasilip siya sa siwang ng pinto ng kanyang lapitan. Kitang-kita niya ang mga katawan ng mga batang nakahiga sa higaan at parang inooperahan ang mga kabataan. Sisilip pa siya uli nang bigla siyang binalaan na bawal sumilip ng lalaking makakasalubong niya. Natigilan siya sa sinabing iyon ng lalaki. Taliwas sa mga sinabi sa kanya ni Sam ang mga nakita niya. Totoo ngang papatayin nila ang mga bata. Akma niyang pipigilan ang ginagawa nito sa loob ng silid nang bigla siyang inakbayan ni Sam. Kinalma ang kuryosidad na makialam pa sa silid.
Hoy, anong gagawin mo ha? Saan ka pupunta? Sam, alam mo ba talaga kung anong gagawin nila sa kanila? Ha? I-check up, tapos dadalhin sa ampunan. O di kaya sa may mga magulang na naghahanap ng aampunin. Sigurado ka ba? Ano ka ba? Yung mga dinadampot nating mga bata ay palaboy. Kung di man pinabayaan ng mga magulang nila, ano bang pinag-aalala mo? Yung nakita ko rin sa loob parang kakaiba. Di siya parang check-up lang Parang may operasyon na ginaganap sa loob. Operasyon? Oy, walang ganun rito. Mismong si Among Orly ang nagsabi sa akin. I-check up lang silang lahat, pagkatapos, dadalhin na sa dapat pagdalhan sa kanila. O di kaya sa ampunan. Hindi ako bulag. Kinilabutan ako bigla ron sa batang nakita ko. Nakahiga lamang siya sa higaan. Higaan ng pang-opera. Ikaw talaga, kung ano-anong iniisip mo. Itigil mo ngang pagtitig sa akin ng ganyan. Pati ba naman sa akin wala kang tiwala? Meron naman. Kahit kay Among Orly meron. Pero yung kliyenteng nagbabayad sa atin, doon ako walang tiwala. Isipin mo na lang na binibigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Tulad ng trabaho at ng magandang pamilya. Yun ang sabi sa akin ni Among Orly. Katulad nito, yung ginagawa sa'yo nung napulot ka niya. Sige, sinabi mo Sana nga lang magandang pamilya talaga ang mapupunta nila. Pero bakit ganun? Iba yung kutob ko. Tama ng pag-iisip ng masama. Mabuting tao si Among Orly. At alam ko, hindi siya gagawa ng masama sa kanila. Tulirong umuwi si Magda sa kanyang bahay. Napaisip kung paano maililigtas sa mga maling gawain ang dalawang kabataan. Gusto niyang tumawag ng tulong sa kaibigan niyang investigador, pero nag-aalala siya. Baka bigla na lamang damputin ang mga ito at dalhin sa kinauukulan. Pinalipas niya ang ilang oras. Pinag-isipan ang susunod niyang hakbang. Kailangan niya munang makausap si Dominic. Maaaring hindi alam ang totoong ginagawa sa mga kabataan, kaya pumayag itong gawin ang ganitong klaseng trabaho. Kinahapunan, inabangan niya ang binatang lumabas sa kanilang inuupahan. Dominic, Ikaw na naman, anong ginagawa mo rito? halika saglit. Gusto kitang makausap. Bakit bang kulit mo? Busy akong tao at wala tayong dapat na pag-usapan. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Bitiwan mo ang braso ko. Ano ba? Hindi. Sasama ka sa akin. Doon tayo sa walang tao. Sa walang tao? Bakit? Ano pag-uusapan natin? Anong ginawa ninyo kagabi? At bakit nakita kita sa loob ng itim na van? Ha? Teka lang. Masakit. Naigpit ang pagkakahawak mo sa braso ko. Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong ginawa ninyo ni Sam sa loob ng itim na van? Wala. Nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho? Trabaho bang may tuturing ang mandukot ng mga batang walang kalaban-laban? Dominic, nasa katinuan pa ba yung utak mo? Ano bang pakialam mo? Wala kang karapatang pagsabihan ako na ganyan. Hindi kita nanay at wala kang kaugnayan sa akin. Oo, hindi mo ko nanay. Pero pwede mo kong ituring bilang isang ina. Nagmamalasakit ako sa'yo. Subukan mo lang akong pagkatiwalaan. Paano nasangkot dito ang kagustuhan mong tratuhin kang nanay? Sa pakialam mo sa buhay ko, wala akong dahil para sundin ko kung ano man gusto mo. Wala tayong kaugnayan para gawin mo yun. Dominic, alam ko na ang totoo. Kitang-kita ko kayo ni Sam. Sabi mo sa akin, wala pa rin ba akong karapatang makialam? Kayong alam ko na isa kayo sa mga dahilan kung bakit nawawala ang mga kabataan rito sa baryo. Ano? Natigilan ka? Tama ako, di ba? Oo na. Kami nga yun. O ayan, umamin na ako. Masaya ka na, ha? Itigil niyo itong kalokohan ninyo. Itigil mo rin ang pagpapanggap mo ng mabuting tao. Kalat na sa bayang ito ang pagiging mahilig mo sa kabataan. Kaya hindi mo na ako madadala
sa mga ganyang pag-aalala mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Ang katotohanan ipapahamak mo ang buhay ng iba ay hindi mo na pwedeng maitago pa sa akin. Bakit? Dahil lang sa kakarampot na halaga? Dominic, huwag kang magpasilaw sa pera. Sinisira mo ang buhay mo. Dati nang sira ang buhay ko, Magda. Kaya manahimik ka na. Kung gusto mong mandukot, pumatay, manloko, manggago ng ibang tao, lalabas na ako ron. Kung masakit sa mata mo ang nakikita mong krimeng ginagawa ko, magbulag-bulagan ka. Kung kinakailangang itiko mo yung bibig mo, gawin mo. Kung ayaw mong sa'yo ko ibalin ang galit ko. Maawa ka sa mga bata. Kahit hindi na sa sarili mo, ipapahamak mo ang buhay nila. Hindi totoo yan! Ang mga batang nakukuha namin na palaboy, wala ng pamilya. Dinadala namin sila sa panibagong pamilyang kukup-kup sa kanila. Kundi man sa mga taong maaaring magbigay sa kanila ng trabaho. Yon ang sabi ng amo ko. Sigurado ka? Doon nga sila kaya mapupunta? Paano ka makakasiguro? Dominic, mapanlin lang ang mundo. Hindi lahat ng sinasabi ng tao totoo. Kailan ka matatauhan? Kapag ba nalaman mo kung anong nangyayari sa mga batang dinudukot ninyo? Tandaan mo, sa mundong ginagalawan natin, bilang lang ang taong tapat sa sinasabi nila. Ngayon, kung talagang magandang kinabukasan ang hangarin mo sa kanila, alamin mo kung saan napupunta ang unang batang nadukot ninyo bago mo sabihing magandang kinabukasan nila ang pagdukot ninyo. Napalingon si Magda at Dominic sa pinanggagalingan ng sigaw na iyon. Pinundahan nilang dalawa ang kinaroroonan ni Berto at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang natagpuan. Dalawang bangkay ng kabataang walang lamang loob ang nakahandusay sa gilid ng creek. Binalot ang katawan nila ng malaking sako at pinuluputan ng itim na garbage bag ang kanilang mga ulo. Hindi makapaniwala si Dominic. Kilala niya si Benoy. Alam niyang hindi ito kasama sa mga nakuha nila noong mga nakalipas na gabi. Nagtataka siya. Papanong napasama si Benoy sa kanila? Gayong kada rota nila, iniiwasan niyang makakuha ng mga nakikilala niya, lalo na ang mga katropa niya. Bigla siyang kinabahan. Mukhang may lihim nga ang kanilang amo at hindi yon sinasabi ng kanyang kaibigang si Sam at yun ang gusto niyang malaman. Iniwan niyang tulala si Magda sa lugar kung saan nakita si Benoy. Bumalik ng bahay, kinumpronta si Sam. Oy, saan ka ba galing Nalingat lang ako saglit, wala ka na. Magsabi ka sa akin ng totoo. Noong unang lakad mo sa trabaho natin, isinama mo bang tukutin si Pinoy? Ha? Hindi. Bakit? Ano bang nangyari? Yung kaibigan kong si Pinoy, natagpo ang walang lamang loob sa creek ngayong umaga lang. Ha? Ano? Teka, paano? Anong papanong sinasabi mo? Imposibleng hindi mo yan alam. Yung itim na garbage bag na nakapulupot sa ulo ni Binoy, may tatak na parehas yun sa tatak ng garbage bag na ginamit sa bodega ni Amo! Hala, pero wala akong alam dyan. Baka naman sinalvage lang ang kaibigan mo. O di kaya may nakaaway. Kaya pinatay. Walang lamang loob, Sam! Tuyong-tuyo ang katawan niya! Parang sinimot pati dugo niya! Teka sandali, naguguluhan ako. Ano bang gusto mong palabasin sa sinasabi mo, ha? Si Among Orly, may kutob ako nagsisinungaling siya sa atin. Hindi totoo ang sinasabi niyang dadalhin ang mga batang yun sa ampunan o di kaya trabaho sa ibang lugar. Kinukuha nila ang lamang loob ng mga bata. Kinukuha? Para saan?
Bakit nila kukunin? Dominic, baka napapraning ka lang. Kumalma ka nga muna. Huwag kang taranta dyan. Sam, kaibigan ko si Benoy! At kahit parehas lang kami naggago, hindi ko gugustoy maging dahilan ng pagkamatay niya. Dahil lang sa pera! Oh, kalma, kalma. Okay, kalma. Sige. Kakausapin natin si Among Orly. Lilinawin natin sa kanyang lahat ng ito. Magpahinga ka muna. Mamaya pagising mo, makakausap mo si Among. Hindi na hinintay pa ni Dominic ang umaga. Pinunda niyang mag-isa ang bodega. Pasekretong pumasok sa loob. Alam niya ang pasikot-sikot rito. Kaya nagawa niyang maiwasan ang mga posting guards ng kanyang amo. Lumusot siya sa likurang bahagi nito at dahan-dahang lumapit sa bintana ng kwartong pinagdala nila sa mga kabataan. Sumilip siya rito. Nakita niya sa loob ang ilan sa mga taong balot ang katawan ng overall gears. Habang may mga batang nakahiga sa stretchers, napadako ang tingin niya sa pinakaunang bahagi ng silid. May 2 taong nakatayo roon, nakasuot rin ng mga overall gears. Mukhang katatapos lang nilang umikot. Pinalabas sila sa likurang bahagi ng pinto ng silid. Sinundan niya ang 2 at napansin niya ang kakaibang kilos ng isa sa kanila. Ang hubog ng katawan ay malayo sa normal nitong anyo. Mabilis ang paggalaw nito at maririnig niya ang boses para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pumasok siya sa isang parang tagong silid at dito ay pasekreto niyang minanmanan ang lahat ng kanilang ginagawa. Tinanggal nila ang overall gears ng 2 at kitang-kita ni Dominic ang nakakikilabot na itsura na kasama ng kanyang among si Orly. Diyos ko, sino yung kasama ni Amo? Parang hindi normal ang kanyang itsura. Nakakatakaw ito, Orly. O, piyesa nakahain na pagkain sa akin sa kwarto ito. Oo, hinay-hinay lang sa mga yan. Hindi ka mauubusan. Napakarami pa, oh. Wow. Presko, mga laman loob. O, tignan mo. Sasaluhan mo ba ako? Hindi ako mahilig sa ganyan. Ikaw na lang. O, gusto mo supukan? Pwede kita tilhan. Ha? Alam mo naman, hindi ako kumakain yan. Hindi ba? Kung gusto mo, tikman, pwede kita pekyan na pagkakataon na subukan mo rin. Kuya Liki naman, ayoko. Tinagyan ko tanggapin ang sumpang iyan mula pa kay Lolo. Pagkatapos aalukin mo ako ang ganyan. Oo, wag mo ako tingnan na pala kang nandidili sa akin. Ginusto mo rin ito noon na makimayaman, malakas at hindi tumana. Yun nga lang hindi mo masikmula. Maging mayaman pwede pa, pero hindi ang lumakas at hindi tumanda. Kontento na ako sa katayuan ko. Ayoko makaroon ng sumpa ang buhay ko. Kung alam mo lang kung kaano ka sa lapakilamdama, making bata at malakas. Oo, salamat talaga, Orly. Napakasaya ko. Hindi ko mararanasan ito kung wala ang tulong mo. Haga kailan mo ba kailangan gawin ito? Baka maubusan na ako ng mapagkukunan ng mga bata. Oo, malami palaan, Orly. Kaya wag mo ko sisihin. Mauupusan ka. Makaling ang bata mo, di ba? Kapag gusto mo na malami, kapag ayaw mo, pulo dahilan. Yak, kadiri, kilaan niyo yung lamang loob na hilaw. Nakasanal eh. Alam ba ibang tao? Si Dominic.
Anong ginagawa niya rito? Sa may pintana. Hindi, nakita niya ako. Kailangan makatakas ka agad ako. Hulihin ang pinata na yan! Dalhin ninyo sa akin! Oo, sige, alay. Bitiwan mo ako! Visit! Hindi yung sabi! Sumama kayo mo! Dalhin sa akin! Dalhin! Nawala ng malay si Dominic dahil sa pampatulog na pinaamoy ng lalaking nakahuli sa kanya. Di tulad ng iba, dinala siya sa hiwalay na silid. Basta na lamang siyang ikinulong roon na mag-isa. Si Orly naman, walang kibong pinabayaan na lamang ang ginagawang pagkulong sa binata. Wala siyang magawa sa pagkakataong iyon. Lalo pat utos nito ng kapatid niyang si Ricky. Samantala, nabahala ng gusto si Magda pagkatapos ma-report sa kinauukulan ang pagkakatagpo ng bangkay ni Penoy sa creek. Napansin ni Aling Ensyang ang pagkabalisa ni Magda. Sinubukan niya itong usisain pero hindi magawang sabihin ni Magda sa matanda ang kanyang nalaman. Hindi niya kayang mapahamak ang binata. Lalo pat na siguro niya ang pagkabigla sa reaksyon ni Dominic nang matagpuan ang bangkay ni Penoy. Pilit niyang pinaniniwala ang matanda na nagulat lang siya sa mga nangyayaring kababalagan sa kanilang lugar. Pero iba ang hinala ni Lola Insyang. Malakas rin ang pakiramdam nito. Malamang nakalimutan niya na ang tunay na kakayahan ng matanda. Hindi rin nagpahalata si Lola Insyang. Masama ang kutob niya na may kakaibang ikinikilos si Magda. Kaya nga, nagmamadali ng umuwi si Magda sa kanyang bahay para lang makaiwas sa mapang-usig ng mga tingin ni Lola Insyang. Diyos ko, hanggang kailan ko kaya itatago ang katotohanan ng nalaman ko? Natatakot ako para kila Dominic at Sam. Tsak kung pagdidiskitahan nito ng mga taga-baryo, oras na malaman nila ang totoo. Ano bang ibig mong sabihin, Magda? Diyos ko po, Aling Insyang naman. Nakasunod na pala kayo sa akin, hindi ko kayo napansin. Bakit, Magda? Anong sinasabi mong pagdidiskitahan ng mga tao si Dominic at si Sam? Aling Insyang, kuwan po kasi. Tandaan mo, mas maraming mapapahamak kung pilit mong ililihim yan. Kaya magsabi ka sa akin ng totoo. Alam kong alam mo ang totoong nangyayari sa ating baryo. Hindi ko po gustong ilihim ito, pero naaawa ako sa mga bata. Biktima lang ho sila ng maling pagkakataon. Inakala nilang makakatulong sila, pero hindi nila alam na kasangkapan sila sa isang malaking krimen. Ipaliwanag mo nga ng mahusay. Sinong mga kabataan bang tinutukoy mo? At paano silang masasangkot sa gulong ito? Patawarin sana ako ni Dominic. Hindi ko gustong malaman pa ito ng iba. Magdalena, ano ba? Ipagtapat mo na sa akin ang totoo. Sino at anong alam mo sa mga nangyayari sa baryo natin? Ang kabataang si Sam at Dominic may kinalaman sa nangyari kay Binoy. Anong sabi mo? Paanong nasangkot ang dalawang ito? Linawin mo nga! Si Sam at si Dominic. Silang... Ang ano? Aling Magda? Lola Insyang? Si Dominic? Sam, bakit humahangos ka? Anong problema? Nawawala ho si Dominic. Kanina ko pa siya hinahanap. Pinuntahan ko na ang mga lugar na alam kong lagi niyang tinatambayan. Pero hindi ko siya makita. Teka, bakit naman siya mawawala? Hindi ba't kayong dalawang... Kaming dalawang... Ang ano po, Aling Magda?
Samantha, kailan kayo huling nag-usap ni Dominic? Kanina lang po sa kwarto namin. Sinabihan ko siyang magpahinga muna saglit. Aalis dapat kami pagkagising niya. Pero pagbalik ko sa kwarto niya, wala na. Hindi naman basta aalis yun nang hindi ako kasama. Lalo pat may pupuntahan dapat kaming magkasama ngayong gabi. Naloko na. Hindi kaya pinuntahan niya yung amo mo? Galing kami kanina sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Binoy sa creek. Baka kung mag-isa siyang sumuko doon. Teka, paano niyo nalaman ang tungkol sa amo namin? Nagkausap na ba kayo kanina bago siya umuwi sa amin? Alam niyo, naguguluhan ako sa mga pinag-uusapan natin. Abay, sino nga mo? At ano bang kinalaman ni Sham at ni Dominic sa lahat ng ito? Sasabihin ko ang totoo, Aling Insyang. Si Sam at si Dominic, nakita ko sa loob ng itim na van. May sakay na mga walang malay na kabataan. May hinala ako na ang pag-alis ni Dominic ngayong gabi, may kinalaman sa pagpunta niya sa kanyang amo. Visit, ang mokong na yun. Bakit mag-isa siyang pumunta ron? Naloko na talaga. Teka Sam, saan ka pupunta? Huwag kang pupunta roon ng mag-isa. Pati ikaw mapapahamak. Samantha! Kung matatagalan pa ako bago makarating doon, baka huli na ang lahat para kay Dominic. Sumunod na lang kayo. Madali lang humahanap ang bodega. Aling Insyang, naaalala mo ba yung lugar kung saan mo ako nakilala? Ay, oo. Ayun mismo yung pabrika na dati kong pinagtatrabahuhan. Opo, yun ang aming bodega. Mauna na ho ako. Hindi ko pwedeng pabayaan lang ng sulohing kausapin ni Dominic, si Among Orly. Sige ho. Sige, susunod kami. Mag-iingat ka. May iba pa palang umangkin ng lugar na yon. Pagkatapos, ginamit na nila sa illegal na gawain. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Ang mga batang ito, naging kasangkapan sila para gumawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba. Diyos ko, ano bang nangyayari sa kanilang dalawa? Paano nila naatim gawin ang mga bagay na ito? At ang ikinalulungkot ko, paano kung malaman ng lahat ang mga kasalanan nila? Mahuhuli sila at siguradong pananagutin sila sa mga pagkakasala nila. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ang mas importanteng gawin, hanapin si Dominic. May kutob akong nasa panganib ang buhay niya, kaya pakiusap. Tulungan natin sila, Aling Insyang. Tayo na muna. Huwag muna nating ipaalam ito sa iba. Kailangan may nakakalam sa ating pupuntahan. Manganganib rin ang buhay natin kung wala tayong maayos na plano. Alam kong delikado, pero kailangan nating iligtas sa mga buhay nila. Pumapayag ako. Sasabihin natin to kay Berto, pero hanggat maaari. Huwag muna nating idetalye ang lahat. Magiging tulong na sa atin yan kung sakaling magkagipitan na. Sige, pero hindi ko maipapangako sa'yo. Hindi magagalit si Berto. Dahil oras na malaman niya ang totoo, madadamay ang mga bata na masaktan o madiin sa kaso. Lalo pat hindi basta mapapatawad ng mga tao ang mga ginawa nilang kasalanan. Nauunawaan ko, Aling Insyang. Sa ngayon, kailangan nating sundan si Samantha. Madilim, mausok, mainit, at may mga nag-iiyakang mga bata sa paligid. Habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Para bang nasa kalagitnaan siya ng impyerno. Ramdam niya ang init na hatid ng apoy na nagliliyab sa kanyang tagiliran. Duguan rin ang kanyang katawan habang nakikita niya ang ilan sa mga kabataang wala ng malay, nakahandusay na sa kanyang kapaligiran. Gustuin man niyang umiyak, pero hindi niya magawa.
hinang-hina ang kanyang katawan dahil sa malakas na pagsalpok ng kanilang sinasakyan. Ang tanging nagawa na lamang niya ng mga oras na yaon, umungol at umusal ng maliit na panalangin. Papa Jesus, iligtas mo ko. Miko? Anak? Kung naririnig mo ko, sagutin mo ang tawag ko. Miko! Si Mama yun. Mama! Andito ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sirain natin ang pintuan. Kailangang mailabas ang mga bata sa loob. Alam kong buhay pa sila. Delikado yung sinasabi mo. Lalo lang magliliyab yan. Dahil papasok ang hangin. Maghintay na lang tayo sa bumbelo. Pero ang anak ko, nasa loob pa ng bus. Kailangan ko siyang mailigtas. Mama! Miko! Anak! Gagawa ko ng paraan para mailabas ka riyan. Hintayin mo ako! Tatawag ako ng tulong. Oh, teka, sandali. Yung lalaking kausap ko kanina. Saan yun nagpunta? Oh! Hindi! Ang bus! Miko! Ang anak ko! Miko! Panaginip. Masamang panaginip. Pero parang totoo. Yung mukha ng babae, hindi masyadong malinaw. Pero ang boses niya pamilyar. Parang minsan ko nang narinig. At ang mukha ng lalaki, yun lang ang malinaw ko nakita. Ang ulo ko, biglang sumakit. Dominic! Among Orly, kayo pala. Pagkakawalan mo na ba ako? Salamat naman kung ganun. Patawad. Teka, anong ibig niyong sabihin patawad? Tatay Orly, bakit hindi niyo pa binubuksan ng kwarto? Masakit ng mga braso ko sa pagkakatali ng mga tauhan niyo. Pakawalan niyo na ako rito. Hindi pwede. Mananagot ako kapag ginawa ko yon. Tay Orly naman, bakit? Pababayaan niyo lang ba ako rito? Anong gagawin nila sa akin? Hindi ko alam. Sa ngayon, mag-iintay pa ako sa kung ano binabalak ni Kuya Licky sa'yo. Lalo pa't nakita mong ginawa niya kanina. Tay Orly naman, hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol sa kanya? Hindi ba't kaya mo naman akong arborin? Pakiusap, tulungan mo ako. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka sumilip sa bintana ng aking opisina? Gusto sana kitang kausapin. Pero inunahan na ako ng kaba. Kaya ambis na hanapin kita. Nagmasid na lamang ako sa mga kilos nyo nung kasama mo. Alam mo ba sa ginawa mo? Mapapahamak ka ng tuluyan. Pero bakit? Hindi mo man lang ba ako magagawang ipaglaban sa kanya? Anak-anakan mo na ako, di ba? Ikaw ang tumatayong tatay ko. Halos 10 taon. Bakit ngayon bigla mo akong pababayaan? Papatawad. Iba ang usapan kapag pamilya ko na ang tamay. Sige, maiwan na kita. Tay Orly! Bumalik kayo! Tay Orly, pakawalan niyo ako! Iligtas mo ako sa kapatid mo! Pakiusap! Tay Orly! Rinig na rinig ni Sam ang pagmamakaawa ng kanyang kaibigan.
Agad niyang hinanap ang kanyang among si Orly. Siniguradong alam nito ang kinaroroonan ng kaibigan. Pero nagulat siya nang makasalubong ang isang hindi pamilyar na matanda sa harapan ng buteka. Seryoso ang mga tinig na ipinukul nito sa kanya, dahilan para mapaatras siya at matakot. Muling sumigaw ng tulong si Dominic. Ngayon niya lang natiyak na ikinulong si Dominic doon sa buteka. Nagtaka siya kung bakit. Anong nagawang kasalanan ng kaibigan niya para ito'y ikulong? Biglang dumating si Among Orly. Dito kahit paano kumalma si Sam at lumapit sa kanya. Among Orly, mabutit nakita kita. Si Dominic, narinig kong sumisigaw. Anong nangyari? Nasaan siya? Bakit sumunod ka palito? Nagpapakamatay ka rin ba? Tulad ng kaibigan mo, ha? Ano pong pinagsasasabi niyo, Among? Hinahanap ko lamang po si Dominic. Siya nga pala, sino yung matandang nakatayo sa harap ko? Siya ba yung bago nating kliyente? Maangas rin ito, bata mo, Ole. Kliyente pala tawag sa akin. Hindi mo alam ba ako inorient ang maayos sa kanila? Papasensya ka na, kuya. Hindi ko naman inaasahan magkakaganito. Ayoko magkaroon pa sila ng ideya na ang kliyente tinutukoy ko ay kamag-anak ko pala. Ha? Wala pa naman siya nakikita, hindi ba? Salba pa buhay niya. Maliban ka lang sa kanya kaibigan. Ano pong ibig niyang sabihin? Si Dominic. Nasaan po si Dominic? Pakawalan niyo ako rito! Kung sino man ang nakaririnig sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Among! Si Dominic! Dalhin niyo ako sa kanya! Kailangan ko siyang paliwanagan! Itigil mo yan. Huwag mo nang puntahan pa si Dominic. Madadamay ka lang. Ole! Kung tama hinala ko, hindi nga ba't papae isang ito? Makata? Ang bilis niyang nakalapit sa akin. Hindi ko man lang napansin. Anong... Among, ano to? Huwag mo naman akong iwan sa ere. Hindi ako makagalaw. Hinahawakan niya ang mukha ko. Kuya, ano na naman ang binabalak mo? Bilak mo ang isang alaga ko. Huwag mo na idamay ang isang yan. Sa takal ko na bubuhay. Wala ko muli na buhaya na dugo ko sa babae. Kawi ko kaya siya asawa ko. Tama na, kuya. Pinalagpas ko na kanina ang ginawa mo pagkulong kay Dominic. Pero sa pagkakataong ito, papalag na ako. Mahalaga sa akin ang bata yan. Pakiusap, pakawalan mo sila. Lahat ng bata rito, ibibigay ko. Wag lang sila. Aarbulig ko sila sa'yo. Makakawa mo ako sa wayan. Dahil sa talawak yan, katuko mo ako. At mga apon mo lamang ang makayan. Alam mo na isa. At tauhan ko, samantala at talakang ito, maaaling magpatuloy ng lahi natin. Sila piliin mo laban sa akin? Kuya, hindi sa ganon. Kaya lang ay ano? Hindi mo ko kayang mapakpikyan. Dahil mas mahalaga sila kaysa sa akin. Sa tingin mo pa, papayak ako sa gusto mo. Hindi. Dahil sa akin na at talakang ito, pati ang pinapihak ko sa'yo, kaya wala kang makakawa pa. Papakinapagan ko ang batang sa kapal sa aking plano. Among Orly,
tulungan mo kami! Pakiusap! Ang alaga ko, hindi pwede ito. Ilang taon na ako nananahimik at hindi tumutol sa mga gusto niya. Ngayon ko lang mapaninindigan ang isang pakay na mahalaga sa akin. At ito ang mga ampung ko. Tulungan niyo kami! Tayo, Orly! Tama na, kuya! Nasa kalagitnaan ng pagtatalo ang magkapatid. Nang makarating sina Magda at aliin siyang sa bodega, ramdam agad ng matanda ang nakakikilabot na presensya sa loob ng bodega. Doon pa lang ay nakumpirma niya ang dahilan kung bakit wala ang mga bantay na pumigil sa kanilang pagpasok. Binalaan niya si Magda na mag-ingat. Hindi biro ang kanilang kaharapin. Ilang saglit pa, narinig nilang muli ang sigaw ng isang binata. Alam ni Magda ang boses na ito ay boses ni Dominic. Kasunod noon, ang malulutong na mga halakhag na mga hindi nila nakikilalang nilalang. Sa pagpasok nila ay naabutan nila ang nakakikilabot na tagpo ng mga kabataan. Tangan ni Ricky ang walang malay na katawan ni Dominic, habang si Samantha naman nakahandusay rin sa sahig, hinang-hina sa pagkakasuntok sa kanyang sikmura para lang mapigilan ang kanyang pagtanggi at pagtakas. Habang naniniglod naman si Orly sa harapan ng isang aswang na handa ng sagpangin si Dominic. Isa talong! Isa sakot! Ako o ang batang ito? Ako na lang ang parusahan mo. Huwag ang mga bata. Pakiusap. Isa kahangal uli! Mamaya ka na sa akin, binata. Uunahin ko at tatay-tatayan ninyo! Dominic! Huwag ka matutulog! Pakiusap! Lumabang ka, Dominic! Halik ka dito! Mas Kuya! pinili mo sila kesa sa akin. Halika! Isa ka kahiya sa ating lahi! Kuya! Balikan ka! Panginoon ko! Nahuli na tayo ng dating! May sugatan na sa kanila! Dominic! Samantha! Alingin siyang, anong gagawin natin? Anong klaseng nilalang ang nasa harapan natin? Isa siyang sigbin. Hindi biro ang kaharap natin ngayon. Diyos ko, mukhang nagkamali ako ng pagsugod natin sa lugar na ito. Sino kayo mga pangahas na pumasok sa akin teritoryo? Hindi! Sino? Insyang! Ikaw ba yan? Orlando! Anong ibig sabihin nito? Mga istolbo kayo! Kinukulo nyo ang aking pagkain! Magda! Kumilos ka na! Lapitan mong mga bata! Kung maaari, ilayo mo na sila rito! Ako nang bahala sa sigbin na yan! Opo! At ano sa tingin nyo kinakawa nyo? Itigil nyo pakikaalam nyo! Daligat siya saglit. Kailangan ko rin kumilos. Dudukutin ko ang mga mata mo. Gamit ang maliit ko baliso. Mata ko! Buwisit ka, ole! Mga bata, bumangon kayo riyan. Pagkakataon na ito para maitakas ko kayo. Dalihan ninyo ang pagkilos! Aling Magda! Wala pa ring malay si Dominic! Ano ba kasing ginawa sa kanya? Sinakal siya ng lalaking yun at nawalan ata siya ng hangin. Ilang minuto na siyang hindi tumutugon sa pagtawag ko. Dominic, gumising ka riyan. Sagutin mo ang pagtawag ko sa'yo. Dominic, wala ng oras. Kailangan ko na siyang i-CPR.
Kailangan mo pang mabuhay, Dominic! Sinubukang i-CPR ni Magda si Dominic habang si Aling Insyang naman at si Orly magkasamang kaharap sa umuungol na si Ricky. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Orly sa mata ng Sigbin, nawalan ito ng panimbang dahilan para saglit itong mawala ng balanse at matumba. Umuhol sa sakit ang Sigbin. Dito na siya nakakuha ng pagkakataon para daluhan si Aling Insyang. Sinubukang ampatan ang duguan nitong balikat. Mata ko! Walang hiya ka, uli! Orlando, ang balikat mo! Ang daming dugong umaagos sa'yo! Akala nyo ba? Basta nyo ako matakasan? Kahit mapula ka mata ko, matalik ko balik kayo mapalusahan! Insyang, umalis na kayo. Iligtas mo ang mga bata. Dalian mo na! Kasama kitang ililigtas mula sa Sigbin na yan. Hindi ako papayag na maghiwalay pa tayong muli. Naaway ko kayo! Papatay ko kayo lahat! Umalis ka na, Insyang. Aatake na siya. Panginoong makapangyarihan sa lahat, itinataas ko ang aking takot at pangamba. Ano nangyayari sa akin? Wala ko na bibigay sa iyo sinasabi! Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan, puksain mo ang masamang nilalang na ito na nasa aking harapan. Pumaslang ng buhay nang walang kalaban-laban at walang awang sinira ang buhay ng mga kabataan. Masakit-akit teka! Itigil mo yung kinakawa mo! Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, lusawin mo ang sigbing ito sa pangalan ni Jesus! Pagpamayanan mo ito, Oli! Mamamatay ako, pero sa'yo na sunod na nadaloy ang panibagong lahi ng aswang na inchek! Ikaw susunod na sikping inchek! Tanggapin mo ang parusa sa iyong mga kasalanan! Katawan ko! Nalulusaw sa likido na yan! Tama na! Tama na! Bigla siya sumabog. Anong ginawa mo? Makapangyarihan ang langis na hawak ko. Sinabayan ko ng panalangin. Iyon ang alam kong makatatalo sa kampo ng kadiliman. Dominic! Dominic! Gumising ka na! Dominic! Pakiusap, Dominic. Huwag kang mamamatay. Ang mga bata, lapitan mo na sila. Kinakabahan ako para kay Dominic. Napalingon ang dalawa sa pagsigaw na iyon ni Samantha. Alam nilang nag-aagaw buhay na ang binata. Una pa lang, hinawakan ito ni Ricky sa loob ng silid ay pinahirapan ito. Talagang gusto nitong paslangin ang binata para lang maitago ang kanyang lihim, pero nagmamatigas pa rin si Orly. Ipinaglaban niya ang binata. Ito lang ang naging inspirasyon niya para mabuhay. Nasa huli na nga ang kanyang pagsisisi dahil nagawa pa niyang ipasok ang mga bata sa krimeng ginagawa niya na siya ang pasimuno. Matagal na pinilit na bugahan ng hangin ni Magda si Dominic pero hindi pa rin ito nagkakamalay. Lumapit si Aling Insyang sa binata. Biglang tinusok ang espasyo sa pagitan ng pangalawa at pangatlong tadyang sa harapan ng dibdib. Sa ginawang iyon ng matanda, direktang nabigyan ng daan ang baga nito para palabasin ang naipong hangin sa pag-CPR ni Magda.
Dito biglang nagkamalay si Dominic at umuubo. Dominic, Diyos ko, salamat naman. Dominic, huminga ka ng dahan-dahan. Baka kung mapasama sa'yo kung bigla ka rin kikilos. Babalikan ko si Orlando. Ikaw nang bahala sa kanya, Magda. Ako nang bahala sa kanya, Aling Insyang. Sa wakas, nagkamalay ka na rin, Dominic. Si Tatay Orly, nasaan siya? Kasama si Aling Insyang. Masama ang tama niya. Kahit kapatid siya nung Ricky, sinaktan pa rin siya nito. Dalhin mo ko sa kanya. Pakiusap. Baka hindi mo pa kayang kumilos. Tulungan natin siyang maglakad, Aling Magda. Sige, humawa ka sa amin. Matapos ang pag-uusal niya ng maikling panalangin, sumuot si Orly sa bintanang nakabukas. Doon, mabilisan niyang nahablutan ang isang batang nakaupo roon. Tiyempong si Dominic ito, napanay ang ubo. Bago pa man sumabog ang bus, matagumpay niya nang nailabas ang bata. Nawalan ito ng malay, kaya dinala niya agad ito sa kanyang kaibigang si Insyang. Doon na inakala ni Magda na napasama na ang kanyang anak sa tuluyang pagsabog ng bus na sinasakyan nito. Hindi alam ni Insyang na ang batang pinaalagaan sa kanya noon ni Orly ay ang nawawalang anak pala ni Magda. Nakilala kasi ni Aling Insyang si Magda noong nagka-depresyon ito at nagpagaling sa ospital na volunteer niyang pinapasukan at palibasa si Orlando, dating nagtatago dahil sa dating kaso na kinasasangkutan, child trafficking. Ang kaibahan lamang nito, malambing na bata si Sam at Dominic na kanyang nakuha, kaya inampun niya ito at inalagaan. Kaya't itinuri niyang anak ang dalawang ito. Napayakap si Dominic sa kanyang tatay Orly. Doon niya naunawaan, parte pala ito ng kanyang nakaraan at hindi lang basta panaginip lang. Hindi na napigilan pa ni Magda ang maiyak sa kanyang mga narinig. Napuluhan ako ng kapatid ko. At sa tantya ko, hindi basta-basta hihilob ang sugat na natamo ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mong isa akong nurse. Kaya kong gawa ng paraan para maampat ang sugat mo. Lahat gagawin ko para maligtas ka lang. Natatakot ako sa bantang sinabi kanina ng kuya ko. Sa kondisyon ko ito, sigurado ako may ginawa siya kanina bago niya ako kinagat. At alam ko, may kinalaban ito sa pagkikig-aswag niya. Kahit ano pang sabihin mo, makapangyarihan pa rin ang Panginoong Diyos. Walang sumpa ang maaaring isalin sa iyo. Manalig ka lang sa Kanya. Tay Orly, Dominic, nagkamalay ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? ayos lang po ako. Maputi naman kung kanon. Mapapanatag ng kalooban ko. Kumalma ka na. Tapos na ang lahat. Wala nang mag-uutos pa sa inyong mandukot ng kabataan. Makakapamuhay na kayo ng normal. Oo nga eh. Muntikan pa akong maging asawa ng matandang yun. Buti na lang pumalag si Among Orly.
Nagkamali ako sa ginawa kong pagpasok sa inyo sa pandurukot. Dadagdagan ko pa ba? Sa pagkakataon, papatayin na kayo ng kapatid kong yon? May itatanong lang po sana ako sa inyo, Tay Early. Ano ba yon? Alam ko, hindi po ito ang tamang panahon para pag-usapan ng bagay na to. Pero kanina, nang bago ako biyagi ng kapatid mo, at pagkatapos mawalan ako ng malay, may paulit-ulit akong napapanaginipan. Tanging mukha mo lang ang malinaw kong nakikita. Hindi ko alam kung nagkataon lang o malinaw kong nakikita. Di ko alam kung nagkataon na may ibig sabihin iparating sa akin. Ano yung mga pangyayari na yun? Nakakulong raw ako sa isang nagliliyab na lugar. Nakita ko yung mukha na may kumakarga sa akin. Mula sa nagliliyab na lugar na yun. May kinalaman ba yun sa nakaraan ko? Nagugulan ako. Teka sandali. Anong sinasabi mong nagliliyab na lugar? Ano bang gusto mong sabihin, Dominic? Ito na at tamang panahon para malaman mo ang ibig sabihin ng panaginip mong iyon. Hindi na maipakakaila ang nakaraan kung paano kita nakuha noon. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin, Mang Orly? Paano mo ba nakuha noon si Dominic? 14 na taon na ang nakalilipas mula na makuha ko si Dominic sa isang nagliliyab na boss. Nasumalpok sa isang poste kung saan ako'y tahimik na nakaupo sa isang bangketa. Tulungan niyo ako! Sirain natin ang pintuan! Kailangang mailabas ang mga bata sa loob! Alam kong buhay pa sila! Tulungan niyo ako! Delikado yung sinasabi mo. Lalo lang magliliyab yan dahil papasok ang hangin. Maghintay na lang tayo sa bumbelo. Pero ang anak ko, nasa loob pa ng bus. Kailangan ko siyang mailigtas! Nico, anak! Wala nang ulas para maintay ng bumbelo. May nakikita akong daanan para makapagligtas ako ng kahit isa bata. Panginoon, gabayan po ninyo ako. Oh, Diyos ko! Totoo ba ang lahat ng naririnig ko? Ikaw, Mang Orly, ikaw yung lalaking kinakausap ko na tumulong sa akin para iligtas mula sa sunog ang aking anak. Ikaw rin pala ang sumalba ng buhay ng nawawala akong anak. Tayo, sandali. Aling Magda. Miko! Miko, anak ko! Ang tagal na panahon kong nangulila sa'yo. Ang tagal kong nagluksa sa pagkawala mo. Buhay ka, anak. Buhay ka, Miko. Sinong mag-aakalang ikaw ang nanay ng batang minsan ko ring inalagaan. Ngayon, alam ko na kung bakit ka mahilig sa kabataan. Yun ay dahil kaedad ng mga kabataan ang anak mong nawawala. Dominic, Miko palang tunay mong pangalan. Masaya akong makilala mo ang tunay mong ina. Sandali. Nabibigla ba ako sa mga naririnig ko? Nananaginip ba ako? O isang biro lang ang lahat ng nalaman ko? Dominic, o Miko man ang pangalan mo. Nakilala at nalaman mo man ang tunay mong pagkatao. Ibig bang sabihin nito? Kalilimutan mo na ako?
Hindi ko gagawin yun. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Matagal na siguro akong patay. Kung hindi dahil sa iyo, Tatay Orly. Tama na yung pag-iyak mo. Mukhang nakalimot na tayo. Sa totoong problemang kakaharapin ng mga batang ito, alam naman nating may dapat silang pagbayaran. Hayan ng mga pulis. Sigurado akong si Berto ang tumawag sa kanila. Mabuti pa. Lumabas na kayo. Ako na bahala mapawalang sala ang dalawang bata. Pero tay, anong gagawin niyo? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa ako sa kondisyon kong ito? Hindi na. Ngayon kilala mo na ang iyong ina. Mapapanatag ako may maaga-alaga sa inyo. Among Orly, paano naman ako? Ano ka ba? Si Magda. Sigurado akong hindi ka rin niya pababayaan. Tama ka. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ano pa pong hinintay niyo? Andiyan na po ang mga pulis. Insyang, patawalin mo na ako. Pero kailangan kong mawala ang mga ebidensyang magdidiin sa mga bata. Kaya umalis na kayo, bago pa kayo madamay. Among Orly, ano ba talagang balak mo? Pasasabugin ko ang buong bodega. Iwanan niyo na ako. Palaan ko na rin ito pala putulin ang sumpang binitawan sa akin ng aking kapatid. Isipin niyo na lang, kabayalan at sakripisyo ko ito sa lahat ng mga naging kasalanan ko mula pa noon hanggang ngayon. Orlando, iiwanan mo na talaga ako ng tuluyan. Patawad din siyang. Kung muli na naman tayo makakahiwalay, sa pagkakataong ito, masaya ako na makita kang muli sa kahuli-hulihang sandali. Sa loob! Halugugin ninyo ang loob! Dalian nyo! Tayo na. Nandyan ang mga pulis. Kailangan na nating umalis. Tay Orly, huwag sa ganitong paraan. Pakiusap. Umalis na kayo! Bilis! Tayo na. Wala nang aangal pa. Para ito sa inyong dalawa ni Sam, Dominic. Wag na! Hisyang! Dominic! At Samantha! Patawarin niyo ako sa lahat-lahat ng mga naging pagkakasala ko. Nadamay kayo sa lahat ng ito. Diyos ko! Tayo! Orly! Diyos ko! Orly! Orly! Diyos ko! Hindi makapaniwala ang mga bata, maging sina Ensyang at si Magda, sa napiling desisyon ni Orlando na magsakripisyo. Sapat na raw nakabayaran ng buhay niya para makabawi sa malaking kasalanan para sa mga kabataan. Ilang taong namuhay sila sa kasinungalingan, masamang gawain, maging ang kamatayan ng mga batang naging biktima nila. Alam ni Magda na nagawa lamang ito na gawin ni Mang Orlando para maprotektahan si Dominic at si Sam, para hindi maungkat at maimbestigahan ang bodega. Kontento na siyang makitang namumuhay ng normal ang dalawang batang minsan niyang inalagaan at pinahalagahan. Sinarado na ang kaso ng mga batang nawawala at namatay dahil wala ng lead ang investigasyon. Tanging sila Aling Insyang, Magda, Sam at Dominic na lang ang nakaalam ng buong katotohanan.